Good day, brothers and sisters. This is your professor. Just call me professor. Disclaimer: the content of this video is purely for beginners and for those who want to add to their knowledge for our sake. Sabi nga ni Small Laude, no bashing, is for art, este for fun. Of course, for our sake. Ito na lahat yung mga materials para sa pagpa-primer ng canvas. Canvas, flat latex or gesso, ito naman yung panghalo ng pintura, bakanting galon, nawasa water, protective gear tulad ng goggles, 2 pairs of gloves, pulbo or powder, 4 inches na house paint brush, number 120 na sandpaper or liha, sandpaper holder, basahan at gunting. Ito na lahat yung mga materials para sa pagpa-primer ng canvas. Ang ano naman natin ngayon ay bibigyan natin ng tips paano paggawa ng primer canvas. Nalagyan ng primer itong canvas na to na nagawa natin from Bastidor. Bali itong canvas na to, makikita nyo sa likod meron siyang gun tacker nung natapos na. Ang pinaka-sharing natin na tips, huwag nyo siyang lalagyan ng rubber cement. Yung likod nito, ito, huwag nyo lalagyan ng rubber cement para idikit tong canvas na ganito. Rubber cement or glue. Bali, huwag nyo lalagyan yan dahil pagka yan ay ilagay nyo na yan, mahirapan na kayo magtanggal dahil pagka tulad nito na i-deliver namin sa abroad, mga sold na paintings, niro-roll yan dito para hindi siya mahirap tanggalin. Kasi minsan may mga artists, minsan dinidikit nila dito sa canvas yung sa Bastidor, hindi na siya natatanggal. Bali, yan na yung sample. Bali, pagkatapos nyo malaman naman na kailangan dito, kailangan idikit sa rugby, ito namang second tip natin ay paano pagtimpla ng flat white latex. Gagawin nyo is 1:1. Example, isang buong galon ng pure latex na white, na flat, 1 gallon, imimix niya sa 1 gallon din na nawasa water. Bakit? Yan, 1 gallon nawasa water. Huwag kayong magmimix ng galing sa deep well kasi minsan may mga deep well, lalo na sa probinsya, dito sa Pilipinas, minsan maalat, may salt yung water. Baka kasi ang problema, baka pumutok yung painting nyo pagkatapos mag-paint, makliliman yun or oil paint. Kaya pinaka-safe, ang imimix nyo rito sa latex nyo na white flat ay nawasa water. Yan, 1:1 lang. Halimbawa gusto nyo naman maging laking budget, half gallon, half water. Half gallon ng pure gallon na white, tapos half na gallon ng water, or 1 liter na pure paint plus 1 liter na water. Ito naman, makikita nyo, meron din ako ritong gesso. Pwede to pang third na coating, last coating pwede rin. Pero iba gusto, pagkatapos na may stretch na yung canvas sa stretcher, hindi pinturahan agad nito ng gesso. Medyo expensive to. Pagka may pera-pera kayo, konting naipon, try nyo yan, okay to. Pero kung naman, DIY, pwede na to. Maski 3 coating. Panay lang siya, panay latex hanggang matapos. Ito naman, nagalo tayo ng extra galon. Lalagyan natin din ng water to ng nawasa dahil every coating ng paint, so magkaroon na ng paint to para hindi hugas na hugas. Ito, ilagyan niya ng pako na naka-bend.
no? Itong brush, ang brush natin ay number 4, no? 4 inches para pagka nagpintura mas mabilis, no? Mamaya magde-demo na tayo. Dahil yan, pagka tapos mo mag-paint ng first coating, babad mo lang to. Yan, puno ng water yan. Maski overnight yan, hindi yan titigas itong brush. Magde-demo rin tayo pagkatapos ng first coating. Pakikita natin. Tapos sumunod ay goggles. Yan, kailangan natin. Pakita rin mamaya sa inyo paano paggawa ng paglalagay ng gloves. Bakit to dalawa? At bakit tayo mayroong powder? No? Na gagamitin natin sa gloves mamaya. Tapos liha. Pag after ng coating kasi nagliliha tayo. Tapos pagkaliha naman, punasan ng basahan. Tapos ito naman, pakita na sa inyo. Ito, yung sobra rito, no? Kaya tayo may gunting. Guguntingin natin yan. Mga sobra. Guntingin. Yan. Kasi pagka natapos na yung painting, nilalagyan naman to ng paper tape para malinis tingnan. Adhesive tape. Kaya lang ito masyadong sobra yung tela, kailangan guntingin yan. Hindi nakasobra. Yan natin kailangan itong gunting. So yan, makikita nyo, sakto na siya dyan. So ayusin pa natin. Ang ganda din. Kasi pagka nilagyan ng adhesive paper tape yan, dito, makikita niyan, dito, papunta rito. Yung tape mula dyan, papunta dyan. Kasi ito, minsan nilalagyan natin ng paint. No? Yan. Pa-explain natin yung tips natin, bakit dalawa yung gloves. Dahil pagka minsan napupunit tong isang gloves na to, para hindi madumihan yung kamay mo, meron ko pang secondary. Natutunan ko yan doon sa mga nurse at doktor na bali ito kasi surgical nitrile gloves. Iba-ibang kulay yan, no? May blue, may violet, may white, may black. So kahit ano naman pwede mong gamitin. So bakit may powder? Tinuro rin sa akin ng nurse para nagbigay ng tape and doktor. Lalagyan mo na ng powder yung kamay mo. Bakit? Para pagka sinuot mo yung gloves ay pumasok siya agad para madulas pagka pumasok. Yan. Mapapansin nyo ito madumi na dahil marami na siyang gamit, hindi sayang, no? Kung nagtitipid ka, pwede mong paulit-ulit yan, basta gagamitin mo lang parati na merong powder yung kamay mo doon pag suot mo ng gloves para magdulas, papasok siya ng madulas sa loob. Kasi pagka gumagawa ka na, yung loob ng kamay mo, magbabasa na ng pawis, lalagkit na yan. Ngayon, pagka hinubad mo na yan, magda-dry yung loob, pagka natuyo na siya, hindi yan papasok kahit anong gawin mo. Kaya ang pinakasolusyon niya, lalagyan mo ng powder. Ito rin, pagkatapos na isuot yung first na gloves mo, lagyan mo ulit ng powder yung gloves, para pagka pinasok na naman yung pangalawang gloves, ay pumasok sa agad ng madulas. Bali yan, no? Yung powder, parang pinaka-tips. So, sasuot na natin itong pangalawang gloves. Yan. Pero kung nagtitipid kayo, pwede rin may gloves, pwedeng walang problema. Ayan, napunit na nga, oh. Pupunit yan pagka matagal na. So, kailangan natin ang brush, number 4 inches. Tapos, isa na tayo ng paint. Ito pa susunod na tips natin. Tuwing magpe-paint kayo, halimbawa mas unahin natin lahat ng gilid. Pag natapos lahat ng gilid, no, pwede mo siyang haluin. Kasi minsan tumitining yung pintura, no? Kailangan haluin mo ng haluin para tuwing magpe-paint ka rito, maganda yung pintura mo. Hindi kasi pag yan hindi mo minix, yung pintura umiilalim, yung umiibabaw yung tubig. Kaya pagka sausaw ka lang ng sausaw na hindi masyadong dinip yung brush mo, panay tubig lang pa ang
magpipintura mo rito. Kaya ang pinaka-sure ball ay i-mix mo siya. Tapos, sausaw. Gumpisa na tayo. Panay gilid lang muna. Ayan. Panay gilid lang. Side. Kasi itong canvas na to ay wrap around. No? Lahat ng side, pwede mo lagyan ng paint. Pagkatapos mo mag primer or coating. Bali ito ay first coating para sa stretch canvas. Siguraduhin lang na malagyan lahat, wala mamimiss, pati yung corner. So yan, may marking dyan. Alam mo na, tapos ka na, malagyan mo na siya. Pagka nailagay mo na yan ng pintura, yung lahat ng gilid meron na lahat, no? Yung ibabaw naman. Tapos niya, pag lagyan mo na ng pintura lahat ng gilid, haluin mo ulit. Wala mawawala eh. Importante lang ay maganda ang yung mga materyales. Para pagka nag-paint ka, ang tapos ng painting mo, maganda rin. Diba? So. Tapos to. Lagyan mo ng pintura lahat. Muna, gusto mo maganda system mo ay panay vertical muna, hanggang matapos yan, vertical. Tapos horizontal naman. Gusto mo diagonal, nasa straight yun. Diagonal ulit. Horizontal, vertical. Vertical, horizontal. Bakit? Kasi yung thread, yung tela, di ba maraming sinulid. Pag ganyan yung sinulid niya, so lahat ng pinintura mo ng horizontal, malalagyan. Yung mga tela, ay yung mga sinulid niya. Lahat naman ng vertical na sinulid, malalagyan mo rin. Para sigurado lahat malagyan, ang pagpapahid niyan, vertical, horizontal. Alisin mo lang minsan yung mga bukol-bukol. Ayan. Or dumi-dumi. Maraming wala siyang dumi. Tapos, pag nalagyan mo na yan, alisin mo lang uli yung mga sobrang pintura sa gilid. Kasi habang nagpipintura ka rito, nalalagyan ng pintura din doon. Nagdi-drip sa gilid. No? Ayan, may mga drip-drip yan. Kaya, alisin mo lang siya. Kaya natapos na yan, no? Patutuyuin natin yan ng 4 to 6 hours para matuyo na. Pupunta naman tayo sa second na coating, no? Yan, para second coating. Ngayon umaga, bali pag nagpaint tayo ngayong umaga, bali matatapos naman yan mamayang hapon na lang or gabi, mga 7 o'clock, no? Or 8 o'clock para tuyo na para sa second coating. Tapos habang nagpapaantay tayo matuyo yan, itong sinabi natin na gamit na brush, lalagyan natin ng tubig nang nawasa tong bakanting galon na maubos. Diyan natin ibababad yung brush natin. Kaya yan sinabi ko sa'yo, lagyan mo ng pako na naka-bend para rito, naka-hook lang siya, nakasabit siya. Maghihintay na yan mamayang gabi. Pagka naman mamaya bibigyan na naman tayong tip pagka sa second coating. Ngayon, after 4 to 6 hours, gali dry na to. Lagay natin para sa second coating. Gali ito binabad natin na brush. Yan, nadi-drip pa yung water. Tanggalin na yung water. Para pagka sa second coating, dry na siya.
Tapos buksan naman natin itong pintura. Ayan, yung pintura. Tapos ganun din, haluin dahil tumining yan. Haluin. Tapos meron tayong goggles. No? Lilihain muna natin itong front at pati yung mga sides. Bali ang gagamitin natin itong number 120 na sandpaper na may sandpaper holder. Ay ito muna sa inyo. Yan. Lahat ng gilid. Tapos pagkatapos na naliha yung lahat ng side, ito naman harap. Vertical. Tapos ikot mo, para sa horizontal naman. Pagkaliha, no, unasan naman ang basahan. Kasi minsan may mga powder pa yung nilihan na yan. Para malinis. Yan. Tapos maliha at pinunasan ng basahan, so pagkatapos niyan, yan, pigain mo yan, may pintura pa yan. Ayan. So ito, inilagay natin ng tubig, sasauli natin to para sa susunod na third coating, last coating na yan. The same din yung gagawin natin. Okay. Hi, ito na yung para pang third coating para sa primer ng canvas. Bali ito yung last or finale. So tulad sinabi natin, pwedeng gesso, yung last, pwedeng start to finish, gesso rin. Pero ito, ginawa natin pa DIY para doon sa mga walang masyadong budget. Pwede na start to finish from one coating, second coating, third coating, panay flat latex white ang gagamitin. Wala namang problema yun. Pare-pareho lang naman yun, kaya lang gusto mong maganda, gusto mong expensive, gusto mong cheaper, pero maganda pa rin. Yun. So, ganun pa rin ang procedure. Tanggalin tong binabad nating brush para magamit pa uli. Pero pagkatapos nitong primer na to, tapos na, minsan kasi gumagawa kami mga 10, 20 canvas sa isang araw. Tapos, buksan natin to. Tapos, haluin ulit. Ganun din, isa ay lihahin lahat ng side. So, mag-umpisa na tayo ng pintura para sa third and last coating. Third coat. Bali dyan, natatapos yung ating pang third coating. So ito, babad muna natin. Bukas na lang natin linisan o mamaya. Marami tayong katayo ng hapon. Yan. So ito, takpan natin. Takpan lang mabuti para magagamit pa ulit. Yan, pahintayin natin matuyo yan. Bali yan yung last and third coating. Pag natuyo na yan, pwede ka na mag-paint or kahit na sinong artist na acrylic man or oil paint or mixed media or collage.
Pwede na siya. Kaya ready na yan. Pero bago kang painting, makikita ko rin lilihain mo uli yan eh. So ngayon, gagawin natin, tatanggalin natin itong gloves para makita nyo na yung gloves, panay pintura. Yan. Ito na yan. Tanggalin natin para makita nyo na walang pinturang pumasok sa kamay ko dahil panay sa gloves lang siya. So malinis yung kamay. Pwede pa uling gamitin yung gloves kung gusto nyo pang gamitin ulit, hindi pa masira. Ngayon itong kamay natin malinis. Bali yan, no? Ready na to paint tomorrow. Hello. Bali ngayon dry na tong canvas. Yan, pwede na natin itong lihahin. Ang kailangan natin sandpaper, paper holder, tapos basahan, tapos protective gear tulad ng goggles and face mask. Pwede rin gumamit ng t-shirt, no? Para pwede mo halimbawa makover yung mukha mo pag sandpaper ka. Yan. Para sigurado, pasok mo ito dito. Tapos pwede mo i-fold yan para doble. Bali na ganyan. Saan mo galagay ng goggles. Yan. Para sigurado, no? Na walang pumasok na mga alikabok pagka nagliha. Or pwede rin kung ayaw mo niyan, masyado mainit, pwedeng face mask. Yan. Tapos pag naka-face mask na, pwedeng lagyan ng goggles. Yan. So ito na yung sandpaper natin, balik tapos na. Ganun. Pwede na tayo mag-paint dito. Masyadong smooth, no? Yan. Bali ready na siya para mag-paint. So ganun lang. Have a nice day. Thank you.